Sinilman niyo po last week yung title niya na Love One Another. Ngayon naman po sa umagang ito, Accepting One Another. Yan po ang title ng ating pag-aaral ngayon sa umagang ito. So bago po ang lahat, uulitin po natin ang naituro na sa atin. Na tayo po, sa New Covenant ay wala na pong law. Wala na pong kautusan katulad po ng mga Hudyo nung nasa Old Covenant ng mga law ni Moses. Wala na po tayo. Pero meron po tayong mga entoles. Ano po ba yung mga entoles? Ito po yung authoritative prescription, mga direction po sa atin, mga instruction, para po mga house rules na nagpapakita kung sino na ang anak ng Diyos at kung anong kaya natin gawin. May pagkakaiba kasi po yung law sa Old Testament sa entoles ngayon under the New Covenant, under the New Testament. Sa ilalim kasi po ng lumang kasunduan, kapag hindi ka nakasunod, alam naman po natin lahat yan, kapag hindi ka nakasunod, pag hindi po nakasunod ang mga Israelita, anong mangyayari sa kanila? Mapaparusahan sila, masusumpa sila. Pero ngayon po, sa kinapapailaliman lamang natin na mga bagong Kristiyano sa ilalim ng bagong kasunduan na biyaya, kapag hindi mo nagawa ang mga behavioral verses na ito, hindi ka masusumpa, kaya lamang ikaw ang nagpaparusa sa iyong sarili. Pinahihirapan mo ang iyong sarili. Pangalawa po, hindi natin po ginagawa itong mga authoritative prescription, direction, instruction, at house rules at clues na ito para maging anak tayo ng Diyos. Para mapagpala, hindi po yun ang dahilan kaya natin ginagawa ito. Kasi po kay Kristo, tayo ay, naging anak na ng Diyos at pinagpala na ng lubos dahil kay Kristo. Kaya, dahil pinagpala tayo ng lubos, binago tayo ng Diyos at kaya ngayon may bago tayong puso na gustong sumunod sa Kanya. Sapagkat tayo po ay minahal niya ng una bago pa tayo makapagmahal sa Kanya. So kung hindi po natin maipamuhay agad. Yan po kung hindi natin maipamuhay, agad. Kasi darating ang panahon, may pamumuhay natin ito, definitely. Hindi natin maipamuhay agad, hindi ka aalasin ng Diyos, hindi ka aalisan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi ka itatakwil ng Diyos, hindi ka lalapatan ng parusa. Kaya nga lang, may natural consequences ito sa ating mga relasyon bilang mga magkakapatid. So, kung ano o sino ka ngayon, pinaalalahanan tayo po ng Diyos na yan ang dapat nating ipamuhay. Palinaw po mga kapatid. So under this better and eternal new covenant of grace, tayo pong church ay pinagpala na, binayayaan na, hindi dahil sa ating efforts and performance, kundi dahil lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at sa Kanya pong pagkabuhay. So, ang tanong po, how should a new creation in Christ Jesus behave under the new covenant of grace? At iyan po yung mga serye natin ngayon. How should we, bilang mga Kristiyano under the new covenant, behave? Behave, opo, mga kapatid. Katulad po ng illustration ni Pastor Anthony last week, ang illustration po niya, ang isa po daw doktor, he was given a position. Paano siya nagkaroon ng position? He was given a license, the authority to treat. Kasi siya ay doktor. Ano pa? He has all the knowledge and the resources. May kakayanan siya at may kaalaman ng panggagamot. Kaya ang doktor na napapakinabangan ay yung doktor na nagpa-practice ng kanyang profesyon. The practicing doctor is the doctor that has impact or influence sa mga may sakit. Tama po ba? Ganon din sagot ka naman mga mahal kong kapatid para alam mo yun. Ganon din naman tayo. Ang Kristiyano na may impact ay ang practicing Christian. Tama po mga kapatid. So, paano tayo makapagpa-practice? Because we are complete. We now have the wealth of everything Jesus has given. And we are in the position. Ano yung position natin? We are a children of God and a new creation. In Jesus Christ, ano ang ating pag-aari? We possess eternal salvation. We have unconditional forgiveness. We have God's holiness and righteousness. We have all the blessings. We have all the favor and so much, much more. Therefore, we can live
to be a practicing Christian. Diba mga kapatid? Ang tawag po doon ay practical Christianity. A life of practicing Christians. Ano yung life of living as a response to the saving grace of Jesus Christ. Ang pamumuhay mo bilang tugon mo doon sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Ibig po sabihin mga kapatid, ito po, accepting one another, para lamang is for those who are already saved. Bakit? Because it is not a means, a manner, or paraan to be saved and to keep your salvation. It is for the already saved. So, buksan natin yung ating verse sa Romans chapter 15, verse 7. Sabi po doon, therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Basahin nga natin mga kapatid. Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Yan ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid. Maiksing verse. Pero mahaba message. Okay, mag-alala mga kapatid. Maganda, mahal tayo ng Panginoon. Nasabi ko sa inyo. Ano nyo ba mga kapatid? Itong verse na ito, nung inasay sa akin ng pastor, sabi ko, ang hirap nito. Bakit? Hindi ito applicable sa atin, sabi ko. Bakit hindi ito applicable? Kasi nung una, ang akala ko lamang, yung accepting one another ay applicable lamang doon sa nakaka-experience ng racial discrimination. Yung mga nasa Amerika, yung iniitsapwera ang itim, iniitsapwera ang ibang lahi, at ang matindi nga ngayon, sinasaktan pa ang mga Asyano. Yun ang akala kong application lamang nitong accepting one another. Pero mga kapatid, ang ganda pala ito because this applies to all. This applies to all. Isang test para malaman natin na talaga ito yung nag-a-apply sa atin. Isang test. Have you found yourself thinking, ito ba minsan nakita mo sarili mo na ganito? Sabi mo, ayaw ko sa kapatid na yan. Ang haba ng buhok. Kalalaking tao. Ayaw ko sa, lalayo dito. Kita mo kang tattoo sa liig. Ayan. O kaya naman ganito mga kapatid. Naku, parang hindi Kristiyano, nakita ko doon sa likod, naninigarilyo. Kapag ka nag-isip tayo ng ganyan, ito pa mga kapatid, ayaw ko kasama yan. Nakakairita. Ang ingay. Ang ingay na, ang boses parang lata pa. Ayaw ko dyan, nakakairita. Ano pa? Ayaw ko dyan. Matampuhin. Parang hindi Kristiyano. Pag yun mga kapatid ay pumasok sa isip nyo, then this message is for us. At ako'y tinamaan dun. Because ako minsan nakakaranas ng ganun. Pag naririnig ko ang boses ko habang nagpipris, naiirita ako. Mga kapatid, itong verse na ito yung napakaganda. Because this verse is for all of us. Ano ba yung mga sinabi natin ng mga yan? Yan ay mga kahinaan na hindi natin matanggap. Ala natin kahinaan ng iba na hindi natin matanggap. Pero ang papuri ay sa Diyos. Kung sa kabila ng mga kahinaan, ng imperfection ng mga kapatiran, katanggap-tanggap pa rin siya sa atin. Papuri sa Diyos. Madaling matanggap ang perfectong kapatid. Madaling matanggap ang artistang kapatid. Kung may artista tayo dito umaattend sa church, sigurado, wala magre-reject sa kanya. Nasa kanyang atensyon. Parang si Ate Vivian, parang dumating, parang nasa kanyang atensyon. Ano yan Katanggap-tanggap kasi pagka ang isang taong perfecto ay tinanggap mo, katanggap ka. Walang glory kay Lord. Pero ang kapatid na may kahinaan, may kapantasan, ay natatanggap mo pa rin at minamahal mo pa rin, maluluwalhati ang Diyos. Amen. Sa Diyos ang papuri. Amen. Mga kapatid, hindi lang kahinaan, kundi pagkakaiba. Marami tayong pagkakaiba. Because as long as there is differences, this would lead to some disunity. Kaya hindi minsan nagkakaisa kasi may pagkakaiba. Ano mga pagkakaiba natin? Kulay, di ba? Kuya Michael? Background. Ang mga pagkakaiba natin, status. Yung iba, single. Yung iba, married. Yung iba, complicated. Di ba may pagkakaiba? Education, upbringing, pagpapalaki sa iyo, panlasa,
preference, behavior, matindi, pagkakaiba sa behavior, mga kapatid, paniniwala, magkakaiba ang paniniwala, and many, many more. So marami tayong pagkakaiba. Balikan natin yung Romans chapter 15 na yan. Bigyan natin ng kaunting background yan. Yung Romans chapter 15 na yan, mayroong problema sa unity sa church. Alam niyo ba mga kapatid, na ang body is more unified than family? Ang body ay mas united kaysa sa family. Kasi ang body ay composed of maraming parts, pero magkakaiba ang parts. And kahit na ang mga parts na ito ay magkakaiba, they are working together. Sila united pa rin, and one cannot exist without the other. Tulad ng daliri kong ito. Hindi pwede sabihin ng aking hinlalaki na ikaw na hinliliit ay mahina ka, hindi kita kailangan kasi kalamansi, hindi mo kayang pisain. Kamatis, kaya mo pisain, pero kalamansi hindi mo kayang pisain, mahina ka. Sasagot naman sa iyo ang hinliliit, mahina nga ako, hindi ko nga kayang pisain ang kalamansi, pero kaya ko naman linisin ang pinakamaliit na butas na hindi mo kayang linisin. Oh, subukan mo nga ito. Oh, subukan mo nga ito. Hindi mo kaya. Pero ito, kaya niya. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, although magkakaiba ang parts ng katawan, sila ay magkakaisang nagtatrabaho to fulfill a united purpose. Di ba mga kapatid? Kaya, the body is more unified than the family. Kaya ngayon tayo tinawag ni Kristo in a family, pero tinawag din tayo ni Kristo in a body. Kaya ang tawag sa atin, body of Christ. Kabahagi tayo ng isang katawan. At tayo magkakaiba, pero we are called to perform a specific function to fulfill a separate activities or duties and to fill up a certain position. Di ka mga kapatid? Because we are in a body of Christ. Amen. Kagaya po ng mga sa Romans chapter 14 and 15, God is glorified dahil ang mga Hudyo at ang mga Gentiles, ano ba ang Hudyo at saka Gentile? Ay sila ay they were separated by a mile. Sila ay magkalayo. They hate each other. The Jew hated the Gentile. And the Gentile, ayaw nila sa mga Hudyo. Yun nga mga Samaritano, mixture of Gentile and Jew, inaayawan pa ng mga Jew. So there is a big difference between the two. And there is a great chasm of separation between the Jew and the Gentile. And yet, because of Christ, they were united. They become one. Amen. They become one in Christ. Christ united them all. Ha? Sabi ng Romans chapter 15 verse 7, therefore, accept one another just as Christ also accepted us to the glory of God. Si Pablo po ay he's making ang concluding appeal. Nag-aapila sa mga Gentile na strong. Gentile na strong. At sa mga Hudyo na mahina. Gentile who are strong, Hudyo na mahina. To love one another. Sinasabi niya dun sa chapter 14 verse 1, He told those who were strong to accept those who are weak. To weak in faith, but yung utos niya, in-extend niya rin sa mga Hudyo. Sa chapter 14 verse 3, He told the weak, sa mga Hudyo, weak believers, not to judge the strong. Why? Because Jesus accepted both the strong and the weak. Because Jesus accepted them all. He tells both sides to accept one another. Accept one another. Because Christ accepted all of them. Amen. So, ano ang, bigyan natin ng konti bang background itong chapter na ito bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral. Hindi pa tayo nag-aaral, kapatid ha? Tayo papalaot-palaan. Bibigyan natin ng background para talagang kuha natin mga kapatid. So, yung context po ng chapter na ito ay meron disunity sa church among the believer caused by the difference in the maturity level ng mga believers. Sa mga Jew, ex-Jew kung tawagin, mga ex-Jew, dating Hudyo, Kristiyano na. Sa mga ex-Jew na pinalaki under the law. Tama mga kapatid? Sino ba pinalaki under the law? Ay mga Hudyo. At sa mga Hudyo na ito, na nauupend ng mga, sino nakaka-open sa Hudyo na weak believer? Yung mga mature believer nakaka-open. At sino ba yung mga mature believer na ito? Yun yung mga ex-Gentiles na ngayon ay Kristiyano na pinalaki outside the law.
Lumaki na walang law, but called by grace. Tama mga kapatid, nasa narinig natin, hindi ako nagkamali. Mature believer, offending the not so mature as to the matter of faith. Kasi mga kapatid, because yung isa hindi makakain, yung mga Hudyo hindi niya makain yung mga pagkain na kino-consider na unclean dati sa kanilang lumang pagsunod sa mga kautusan. At ito'y nakaka-apekto sa kanilang konsensya, sa kanilang pagsamba, sa kanilang relationship kay Lord. Ngayon, ito namang mga mature believer, ito naman yung mga Gentile, walang kino-consider ito na apekto ng pagkain because they were raised not under the law. Mga Gentile sila. So, walang epekto sa kanila ang pagkain. Sa relasyon nila sa Diyos. Walang epekto sa kanila ang pagkain sa pagsamba nila sa Diyos. Walang relasyon. So, they have freedom to do. At hindi lamang natatapos sa pagkain, sa napakarami pa ring matter regarding the conscience. Ito po kasi mga kapatid, ang resulta ng mixing two different background. One from the Jew, na hindi pa rin makawala. You still cannot totally let go of the Jewish law. Dahil dito, nagpapabigat sa kanilang mga konsensya regarding sa kanilang mga gawain. And yung isa naman, yung Gentile, kami pong the group na walang law. Therefore, have no law or tradition na kailangan nila abandonahan. Kaya may freedom sila to do anything. Na neutral naman, regarding to sin, ibig sabihin, hindi naman kasalanan. They can do anything, pero hindi kasalanan. And they are free from doing it, na nakaka-open dun sa mga Hudyo that was raised under the law. Side comment mga kapatid. Hindi ba natin napapansin na kahit sa panahon ngayon, mas madali sa isang new convert, mas madali sa isang new Christian, na yakapin ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Panginoon. Kaysa sa isang Kristiyano na lumaki na sa panahon ng trying to live, trying to earn approval from God through their performance and sacrifice. Di ba mga kapatid? Mas madaling tanggapin ng isang Kristiyano, bagong Kristiyano, ang mensahe ng biyaya kaysa sa isang Kristiyano lumaki doon sa strict rule ng pagsunod para ma-please mo ang Panginoon sa iyong pamamagitan ng iyong mga gawa at performance. Di ba mga kapatid? Oo naman. Amen. Hindi ko kasi pwede tanungin yung mga nasa Facebook eh. So, because of it, balik tayo sa message. Because of it, Paul told them, sa mga malalakas, don't let your freedom be a stumbling block to the immature and be a brother and carry their failing. Carry their failing, sabi ng Romans chapter 15 verse 1. We who are strong should carry the failing of the weak. Should not please ourselves. Ibig sabihin po ng mga kapatid lang, should carry the failing of the weak. Maging patient tayo sa weaknesses ng iba. Hindi lamang weaknesses, infirmity at saka failings. Maging patient tayo. Therefore, ay kung ba sa atin, accept one another. Therefore, accept one another. Ano mang itsura nila, ano mang kanang background, let us accept them. Kaya lang may caution tayo, mga kapatid. May caution dito. Sa chapter 16, verse 17 naman. Chapter 16, verse 17. Ito, sabi sa atin, lahat ba ay katanggap-tanggap sa atin? Lahat na lang ba itatanggapin natin? Buksan mo yan, chapter 16, verse 17. Keep away. Keep away from those who cause division and teachings, doctrine that is contrary to the teaching Paul have taught us. Ano ba yung teaching na tinuro ni Pablo? Contrary to the grace of God. Yun ang tinuturo ni Pablo. So sabi niya, keep away. Accept one another. If that is your brother, that is your sister, nananampalataya at naniniwala kay Kristo at saka sa tinapos na gawa, tanggapin niyo siya. Pero lumayo kayo doon sa nagtuturo ng opposite dyan. Lumayo kayo doon sa nagtuturo na ang pagtanggap ng Diyos ay ayon sa performance. Lumayo kayo doon sa nagtuturo na ang pagtanggap ng Diyos ay ayon sa pagsunod sa kautusan. Yan ang linaw-linaw na sinabi sa atin yan. We accept everybody, one another. Walang sinisino, but
not those who are teaching doctrine contrary to what Paul has taught us. Amin po mga kapatid, malino po yun. Kaya mag-ingat kayo, hindi basta nakikinig, hindi basta nanonood, hindi basta na-attend. Hindi agad ka, sama ka sa amin, meron kaming evangelical mission dito sa lugar na ito. Ano bang grupo yan? Tika muna. Ano ang tinuturo ninyo? Naku, tinuturo pala yung kautusan. Huwag ka na sumama. Ayan ang sabi, keep away. Amin mga kapatid. Therefore, who is my one another? Ang tanong, who is my one another? Tumingin ka sa kaliwat kanan mo. Kayo mga nanonood sa Facebook, kung kayo na ate sa church, tumingin kayo sa kaliwat kanan nyo. Yan yung inyong one another. As within the church, the believers of the gospel of grace. Tingnan nyo ulit ang katabi nyo, mga kapatid. Tingnan nyo ulo hanggang paa. Tingnan nyo ulo hanggang paa, mga kapatid. Alam nyo ba na yung kapatid na tinitingnan nyo na yan? Tinanggap yan ng Panginoon, including all his or her weaknesses, failures, and problems. Amen? Tinanggap yung buong buo, mga kapatid. Ako tinanggap akong buo, kaya pagka ako'y nag-preach ng mahaba, tinanggap yan ni Lord. Amen. Tinanggap tayong buong buo ni Lord, including all our weaknesses, mga kahinaan natin, all our wrong attitudes, all our failings, tinanggap yan ni Lord. Ngayon, discussin natin, what is acceptance? What is acceptance? Alam nyo, hindi ko na sana titingnan ito sa lexicon eh. Acceptance lang, dali niyan eh. Alam na natin, bata pa tayo, alam na natin ng word na acceptance. Pero nung tinignan natin sa lexicon, ang ganda pala, ang lalim pala ng kahulugan ng word na acceptance na yan. Acceptance from the Greek word plus lambano. Plus lambano. Ibig sabihin niyan, take to myself. Kunin ko, dalhin ko sa akin. Gawin kong parang akin, aking ariin. Yan ang ginawa sa atin ni Kristo, mga kapatid. Inari tayo Kanya. Dati nasa labas ka, pero kinuha ka ni Lord, inari kang Kanya. Winelcome tayo sa Kanyang kaharian. Winelcome tayo sa Kanyang kingdom. Inadmit, pinapasok tayo. Etong matindi, use. Sabi ko parang sana yata yung use. Bakit use, mga kapatid? Ito ang use, mga kapatid. Pag tumanggap ka, binigyan kita ng isang damit, mga kapatid. At yung damit na binigay ko sa iyo, kinuha mo, hindi pa ibig sabihin nung tinanggap. Tinanggap mo lang siya pag ginamit mo. Bakit? Kasi kinuha mo nga. Pero nakita mo, ay pangit ng kulay. Anong ginawa mo? Tinago mo lang. Ay pangit ang style, luma naman, 1960s pa. Hinangar mo lang. O kaya, ay naku, ayaw ko nang, hindi ko type, pamimigay ko na lang. Hindi mo siya tinanggap. Tinanggap mo siya nung ginamit mo siya, mga kapatid. Nung ginamit mo siya, doon mo siya tinanggap. At tayo, mga kapatid, ginamit tayo ng Panginoon, gamit tayo sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon kasi ay nananahan sa atin at kumikilos sa pamamagitan natin. Amen. Kagamit-gamit tayo sa Panginoon. At paano ba tayo naging kagamit-gamit sa Panginoon? Bakit ba tayo naging kagamit-gamit sa Panginoon? Sabi ng Romans chapter 5 verse 17. Pinag-aaralan natin, mga kapatid. Romans chapter 15 verse 7. Pero ito, bakit tayo naging ka-accept? Because of Romans chapter 5 verse 17. Madaling tandaan, lilipat mo lang yung 1, Romans 15 verse 7, lumipat tayo sa Romans 5 verse 17. Ano sabi doon? For if the trespass of one man, dahil kasi sa kasalanan ng isa, tayo ay namatay, tayo ay papunta sa kamatayan. Pero lalo naman, higit naman, dahil sa isa, ay tinanggap natin ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos at ang kanyang kaloob na katuwiran sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya tayo katanggap-tanggap. Bakit? Pagkat tayo ngayon ay tinanggap ni Kristo, anong ginawa sa atin? Binalot niya tayo. Binalot ng ano? Binalot ng seal of acceptance. Binalot tayo ng tape na makapal at nilagyan doon ng accepted, nilagyan ng tatak. Tayo yun, mga kapatid, we have been accepted. We have been wrapped by the seal of acceptance. Paano ba tayo na-accept? Because in Christ, kaya nga nasa loob. Ang nasa labas si Kristo tayo katanggap-tanggap. Amen? Ang maganda rito, mga kapatid, whoever or whatever God has accepted, no one can reject. Amen? No one can reject us. Palakpakan natin ang Panginoon.
Because whoever what God has accepted, no one can reject. Tinanggap tayong buong buo, binalot tayo ng Panginoon ng seal of acceptance. Sino yung ipinambalot sa atin? Si Kristo. Kaya katanggap-tanggap ka kasi balot ka ni Kristo. At tayo ay in Christ. Kaya nga nasa loob tayo, we are in Christ. Amen. Hallelujah. Ano ang opposite ng acceptance? Opposite ng acceptance is to judge. Sukatin kung sapat o kulang. To deem unfit, makitang hindi karapat-dapat. Not suited, makitang hindi uubra. Yun yung opposite of acceptance. So mga kapatid, ito, tandaan natin, acceptance as a person is different from approval of his work. Malaking pagkakaiba na yun, acceptance as a person and approving of his work. Ano mga kapatid? You can accept a person no matter what he do. Kahit ano ginagawa niya, you can accept him, you love him, but you will not approve of what he's doing. Tama ba mga kapatid? Nakatanggap-tanggap siya, pero maaring hindi ko ina-approvean yung kanyang mga ginagawa, pero sa akin yung taong yan, katanggap-tanggap. As a person, katanggap-tanggap siya, but you disapprove of what he is doing. Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ang ginawa sa atin ng Panginoon, He accepted us. He separated us from what we do. Nakikita niya ang pagkakaiba na tayo bilang tao, ikaw pe bilang ikaw, at ikaw pe sa iyong ginagawa. Nakikita niya ang difference. There is a separation between, yung isa, as you, as a son of God, and yung ginagawa mo, performance. So, hindi ka accepted because of your performance. Hindi ka rejected because of your performance. You are accepted as you, as a person. Amen. Kaya, if we can now separate acceptance from approval of the works, acceptance as a person to approval of the work, therefore, we can correct. Di ba? We can teach and we can lead. Pero hindi dapat maapektuhan nito ang pakikirelasyon doon sa tao. We may be disapproving of his weaknesses, but loving him no matter what. Because both of you are accepted by God. Hindi ko sinasabi that we do not correct. Never ko sinasabi mga kapatid that we do not correct. When we accept, we also correct. Kasi nga magkaiba yung tao pag-accept, magkaiba yung approval of doon sa ginagawa. We correct ang mga weaknesses, we correct and teach. Pero in spite of their shortcomings, we accept them and love them. Kasi mga kapatid, you see, yung pong transformation, yung pong pag-transform ng tao, transforming other is not our work. Sabihin nyo nga, transforming other is not my work. It is the work of God. Amen. So, we don't demand changes from one another. But we love them and we pray for them, for God to change them. Anong klaseng pagbabago? Not according to our standard, not according to our mold. Lord, baguhin mo po si Paing na maging tahimik na tulad ko. Sana yun. You are praying for him to be transformed according to your mold, according to your image. No. You pray for him to be transformed according to image of Jesus Christ. Amen, mga kapatid. So, what kind of acceptance ang pinagagawa sa anong entole of acceptance na sinasabi dito? Kaya makikita dito, mga kapatid, ito pong verse na ito, hindi lamang nag-a-answer ng question of how, but also why. Bakit? Hindi lamang bakit, kundi papaano. Sabi ng maraming scholar, yung Greek word daw ay dapat, yung just as, ang meaning daw doon ay dapat ay because. Christ accept one another just as Christ accepted us. Sabi nila, accept one another because Christ accepted us. Tama din. Parehas din. Kaya nga it's not just a matter of how, but a matter of why. Paano ba natin tinatanggap ang mga kapatiran? Kung paano tinanggap ni Jesus? Bakit ba natin tinatanggap ang kapatiran? Dahil tinanggap ni Jesus. Tama din. It's not a question of how, but also a question of why. So, ang model natin dito is si Jesus Christ.
So, the more we see ourselves, ikaw ba kapatid, kitang-kita mo na sarili mo na at kamukhang-kamukha ka na ni Kristo? Bukod sa balbas at sa buhok? Hindi pa. Malayo pa. At kapag nakikita mo ang sarili mo na malayo ka pa sa image ni Christ, and yet katanggap-tanggap ka mga kapatid, pagtingin mo sa kapatiran mo, magiging katanggap-tanggap sa iyo. Di ba? Because, so ang model natin is not man, but Christ is the model. Pag kasi kinumpara natin kay Kristo, malayo ka pa. Pag tao pinagkumparahan mo, katulad na ako, halimbawa ni, ayan, kamukhang-kamukha na ako ni Pastor Anthony. So ang hindi magpipit sa mold ni Pastor Anthony, hindi ko katanggap-tanggap. Kasi I can do it eh. Pero kapag nakikita mo na, ang layo ko pa sa image ni Christ, and yet katanggap-tanggap ako, ikaw ay magiging tolerant at magiging katanggap-tanggap din sa iyo ang iyong kapatid. Tandaan po natin mga kapatid. Sabihin sa katabi niyo, tandaan natin. That Jesus can see everything about us. Even yung things na we do not know about us. Ha? Jesus know everything about us. Kahit yung mga bagay na ikaw mismo, hindi mo alam na tungkol sa sarili mo. At yung mga bagay na hindi mo pa magagawa. Sipin mo yun, hindi mo nga alam na ganun ka, hindi mo pa nagagawa. Pero kita na ni Kristo yun, and yet Christ accepted us. Ha? We can promise many things sincerely. Oh, sincere sa pangako, Lord, ako may magbabait na, ako may magaganto na, ako may magiging masunurin na, ako may magiging hindi na masagutin sa magulang. Pero kita ni Kristo ko nung laman ng puso mo, alam mo na ikaw ay sincere, pero kita ni Kristo ko nung gagawin mo kinabukasan. And yet, He accepted you. Buksan po natin sa Matthew 26 verse 35. Example natin dito si Pedro. Example natin si Pedro. Ano ba yung Matthew 26 verse 35? Pagkatapos ng hapunan, sabi ni Kristo, ngayong gabi din, kayong lahat ay malalagas. Kayo yung mga wawala on account of me. Pinipredict ni Kristo yung kanyang pagdakip sa kanya at gagawin ng mga disciple na pagtakbo. Ang sabi ni Pedro, ganito, aba, hindi kita iiwan. Mag-iwanan ang lahat. Pero ako'y hindi kita iiwanan. O sila, lahat na, iwanan ka, pero ako'y hindi kita iiwanan. Sincere ba si Pedro sa sinabi niya? Sincere yun. Alam ba ni Pedro na yun ang gusto niyang gawin? Alam ni Pedro yun. Nangangako ba si Pedro na may katapatan? Nangangako si Pedro. Pero ang sabi sa kanya ni Kristo, eto, sa verse 34, nandiyan ba? Truly I tell you, sagot ni Kristo, ngayong gabing ito, bago tumilaok ang manok, makatatlong beses natitilaok, bago tumilaok ang manok, makatatlong beses mo akong i-deny. Oh. Sumagot si Pedro, even if I have to die with you. Sumagot ulit si Pedro. Sinabi na nga ni Jesus na i-deny mo, kahit pa ako mamatay, I will never deny you. Ganon din ang sabi ng madaming disipulo. I will never deny you. Alam ni Kristo kung anong gagawin ni Pedro. And yet, sinabi ba ni Kristo ganito, naman Pedro, ako ay tigil-tigilan mo na nga, huwag mo na nga akong yayabangin. Hindi nga sinagot ng ganon si Pedro. Ay, yayabangin mo, alam ko ang gagawin mo. Kita-kita ko gagawin, hindi sumagot ng ganun ang Panginoong Jesus. At nung gabi na yon, nung si Jesus na dinakip, at nung si Pedro ay naandun sa labas ng courtyard at nagpapainit sa apoy, nakita siya ng mga Hudyo, sabi, di ba ikaw yung kasama ni Kristo, yung sandibulo? Hindi ako yan. Sabi ni Pedro. Sabi ng isa, hindi, ikaw nga, kita-kita haba ng balbas. Ikaw yan. Sinabi ng hindi ako yan. Nagsisimula na mag-init si Pedro. At nung patatlo, ikaw nga yan. Ang sabi ni Pedro, nagmura na. Nagmura na si Pedro. Tut-tut-tut. Nagmura eh. Hindi ako sinabing yan. Tut-tut-tut. At tumilaok ang manok. Anong tumilaok ang manok? Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ng Panginoon Jesus. Si Jesus, ang mga mata niya ay nangilid ang luha nung tumingin kay Pedro. Malayo si Pedro pero nakatingin si Jesus. Nangilid ang luha niya. Nangilid ang luha ni Jesus hindi sa galit, hindi sa condemnation kay Pedro. Nangilid ang luha ni Jesus sa awa, pag-ibig at pagmamahal kay Pedro. Amen. In spite of this weakness, in spite na alam niya kung anong gagawin ni Pedro sa kanya,
Tinanggap niya si Pedro. Tinanggap na mga disciple at kaya nga niya sinabi sa John chapter 15 verse 6, "You did not choose me. I chose you." Mga kapatid. Jesus knows their failure. And yet, Jesus chose them. Hallelujah. And Jesus accepted them. Ang tawag po doon mga kapatid, biyaya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Alam niya kung anong pagkatao ng mga taong to. Alam niya kung anong gagawin niya ng mga taong to. Pero pinili sila ng ating Panginoong Yesus. Kapatid, ikaw din yan. Pinili ka ng Panginoong Yesus. Alam niya kung anong tunay mong pagkatao. Alam niya mga kahinaan mo. Alam niya kung anong kasalanan hindi mo pa magagawa. At maaaring gawin pa. Pero pinili ka ng Diyos. Itinakda ka niya bilang tawagin kanyang anak. That is how God accepted us. That is the grace of God. Amen? So we are accepted. In spite of everything, in spite of our failure, and still, Jesus chose to die for us. We are accepted as son, we are accepted as friend, we are accepted like the prodigal son. Alam niyo ba mga kapatid? Alam niyo ba? Hindi pa okay. Maganda na nakakaintindihan. So hindi niyo ba alam? To love is to accept. And to accept is to forgive. Hindi ka maaaring ibigin yung tao kung hindi mo acceptin. Hindi mo rin masasabi, in-accept mo na yung tao kung hindi mo mapapatawad. To love is to accept. And to accept is to forgive. Illustration, bakit itong mga magulang, sila na nagsasabi mga anak nila ang bait. Sabi na ng lahat ng tao, ang anak mo balasubas. Pero ang magulang, hindi, bait yan. Hindi ka? Bakit? Kahit umiiyak ang magulang minsan-minsan sa topak ng anak, pero ito pa rin lagi sabi ng magulang, pasensyahan nyo na yung anak ko na yan. Pagpasensyahan nyo na yan. Pagpasensyahan nyo na kapatid nyo. Kasi naman, nung bata yan, muntik na yan nalunod sa arinola na puno ng ihi. Pagpasensyahan nyo na. Kaya ganyan ilong yan eh. Kaya ganyan utak niya, kaya ganyan may topak yan, pagpasensya. Kasi ibig sabihin ng mga kapatid, kasi yung magulang, naunawaan niya yung anak. Kaya ganun. Kaya kayo mga kapatid, kaya mahirap minsan napapatawad ka, pero galit ka pa rin. Pero subukin mong unawain, intindihin, bakit ba ito ganito? Ano bang pinagdaanan nito? Ano bang sitwasyon niya? Pag naintindihan mo siya, sa halip na magalit ka, maaawa ka pa. At madali magpatawad kapag ka naintindihan mo, naunawaan mo ang isang tao. Amen. So hindi ko sinasabi mga kapatid na i-approve ninyo yung maling gawin. Approval is different from acceptance. But you can accept a person kahit meron siyang maling gawin. You do not approve of his doing, but you accept that brother. Because just as Christ accepted us into His family, into His body, we are to welcome and to receive one another. At ito'y mangyayari lamang kapag pinapaalala natin sa ating sarili kung ano ang ginawa naman ni Kristo para sa atin. Ano bang ginawa ni Kristo para sa atin, mga kapatid? Kunti lang naman. Hindi nga lang maisulat ng kumpleto dahil sa karamihan. Ano yun? He died for us while we were yet sinners. Romans chapter 5, verse 8. Nung makasalanan tayo, hinamatay siya sa atin. Ano pa? Nung tayo kaaway niya, namatay siya sa atin. Nung hindi tayo naghahanap sa Kanya, when we are not seeking after Him, hinanap niya tayo. Nung tayo lost, walang kakayanan, tulad ng isang tupa na walang kakayanan, hinanap ng shepherd ang tupa. Luke chapter 15, verse 4. He did not require that we clean up our lives. Hindi niya sinabi, baguhin mo muna ang sarili mo bago tatanggapin. No. Hindi niya ni-require na ganun. Hindi niya ni-require na ikaw ay manumpa muna sa akin, ikaw ay sumumpa muna at mangako ka para mag-deserve ka ng love sa akin. No. But like the father of that prodigal son, alam naman natin lahat ang story ito, like the father of that prodigal son, tinanggap niya yung pagbabalik ng kanyang anak.
including yung baho ng anak. Galing sa ano to galing sa babuyan, mabaho to. Pero di sinabi, ligo mo na utoy. Hindi, tinanggap niya, niyakap niya, pinagalikan. Kasama yung baho ng anak. At ang sabi niya sa John chapter 6, verse 37b, the one who comes to me, I will certainly not cast out. Ito yung pangako ng Diyos. So that's how we are to accept one another, including yung kaiba natin, including yung mga weak brothers natin. So ang acceptance, mga kapatid, ay nagiging significant lang kapag ka ito yung binodel mo kay Jesus Christ. Total acceptance, including weaknesses, including sin na ginagawa ng kapatid natin. You do not approve of the sin, but you accept that brother. What he did, ano ginawa ni Kristo? He took upon himself and crucified it. Yung sin, he took upon himself and crucified it on the cross. He brought it to the grave. So now we rise into eternal life. And he knows all about our sin. And instead, he accepted us into his body and into his family. He knows more than we know about ourselves. Mas magaling, alam niya, kita niya, see through tayo sa kanya, and yet he accepted us. Even all our secret, may sikreto tayo, tinanggap yun ni Lord, inaccept yun ni Lord. Even yung secret ng secret natin. Yung secret natin, may sikreto pa, pero tinanggap pa rin ni Lord. He accepted them all. Pero nga ako naalala, isang kwento, sa galing mag-keep ng secret. Sabi niya, pare, galing ko mag-sikreto. Bakit? Wala nakakaalam na ang dami kong girlfriend. Ang galing mo mag-sikreto, pare. Ay, baka naman, paano pag naalaman niya, di mag-aaway-aaway yung mga girlfriend mo. Walang problema, pare. Hindi rin alam ng mga girlfriend ko na girlfriend ko sila. Ang galing ng sikreto. Pero ang layo sa topic. Wala sa topic. Siningit ko lang. At alam ko, accepted sa inyo mga kapatid dahil dyan ako Ibang style ni Pastor Anthony, ibang style ko Pero you accept me as I am. Di ba? Napilitan kayo mag-amen, ano? Receive because or as Christ receives us. So the reason for accepting one another is that Christ accepted you when you did not deserve to be accepted. Kaya, hindi tayo naghahanap ng qualification from our brother because we also do not have qualification nung tayo in-accept ni Lord. Kabalikan natin yung original verse natin. Christ's mercy to the Gentile leads to God's glory and shows us that the basis of acceptance is God's grace, not performance. Ang basihan ng acceptance ay biyaya, kaloob, hindi ayon sa performance. Sabi ng Romans chapter 15 verse 9, the Gentiles might glorify God for His mercy. For His mercy. Why? Kasi yung mga Gentiles, wala silang covenant, wala silang pangako. They do not have any promises from God in the Old Testament, and yet, God graciously included them into His promise sa mga Hudyo. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham. Si Abraham, yan lang yung, dyan may pangako. Pero ginawa niya yun upang tayo makatanggap din ng pagpapala na pagbibigay kay Abraham. Through Jesus Christ. So that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ano ba kasi ang mga hentil? Ano ba kasi ang mga hentil? Ano ba nagawa ng hentil para sa bayan ng Israel? Ano ba nagawa ng hentil? Wala. Ephesians chapter 2 verse 12, remember that at times you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. Wala nang kapag-pag-asa ito. Wala akong obligasyon dyan. Wala akong pangako dyan, sabi ng Panginoon. And yet, God accepted them. We have been accepted by God. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, but now, you are a chosen people.
a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession. Kita niyo acceptance? People of God's own possession to proclaim the virtues of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabay-sabay tayo magbasa dito mga kapatid. Once, nasaan yan? Once you were not a people, but now you are a people of God. Isa pa, once you had received mercy, but now you have received mercy. Amen. Tayo yun mga kapatid. And now we are one with Israelite who believe in Christ. Amen. We all deserve this judgment. Yun ang dapat natin tanggapin, judgment. Kaya ang church is not a place of judgment. Mga kapatid, the church is not the place of judgment. Hindi ka judge, itong mga nasa kaliwa, lahat na may tato, doon sa sulok. Lahat ng mahabang buhok, doon sa likod. Yung mga lalaking mahabang buhok, doon sa likod. Yung mga babaeng aslit hanggang kuyukot, dini sa harap. Wala tayo. This church is not a place of judgment, but a place of abundant grace. Ano ibig sabihin nito? We are to be gracious, merciful towards one another, especially when someone has offended us. Especially when someone has acted insensitively toward us. Nakairita, nakasakit. Makinig po kayo mga kapatid. Tatanggapin natin yung kahit yung mga taong nakakasakit. Huwag niyo naman sasadyain, ako katanggap-tanggap, sasaktan ko itong si brother na ito. Mali naman yun. Pero kung ikaw ang tumanggap ng nakasakit, tanggapin mo pa rin bilang kapatid sa Panginoon dahil yun ay katanggap-tanggap. Hindi ko sinabing katanggap-tanggap ang pananakit yung taong yun. Kaya nga, learn to separate the person from his works. So, talagang hindi talaga deserving eh. Yun ang sagot ng isa. Hindi talaga deserving. Hindi talaga deserving ng pagtanggap ko yan, kapatid na yan. Sagutin na lang kita ng ganito. Ikaw din naman, hindi ka rin deserving. Pero tinanggap ka ng Panginoon. Again, hindi ko sinasabi na i-overlook natin yung mga kamalian. Pero pagka nagko-correct tayo ng kapatid na nakasakit sa atin, we should treat them with humility, with gentleness, with love, and to restore them. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 1, but God's grace kasi demand that you go as a sinner, not as a sinner, kundi demand as a sinner before that was forgiven. Paano mag-restore? Ikaw hindi ka pupunta na perfectong tao, ikaw ay pupunta bilang ako yung nagkasala din na itinama ng Diyos. At ngayon tinuturo kita doon sa Diyos na nagpatawad sa akin. Yun ang tamang pag-restore. Itinuturo kita doon sa Panginoon na tumanggap sa akin. Sino yun? Our Lord Jesus Christ. So what is the goal of this command? Ano daw ang layunin ng command na ito? Again, this is entulay. This is not the Old Testament command. It will not affect your salvation. But if you will do this, this is good for us. What is the goal of this command? Ultimate purpose is to glorify God. Of course, unity. Sa unity, God is glorified. Bakit natin mga kapatid na yung glorifying God is not some performance of some religious work? Do you want to praise God? Do you want to worship God? Here is what you do. Mga kapatid, gusto mo bang sumamba sa Panginoon? Gusto mo bigyan papuri ng Panginoon? Gawin mo ito. Love one another. Ano bang relasyon niyan, Brother Pastor Jim, sa sitwasyon natin ngayon, sa pandemic? Gusto kong makarinig ng pandemic-related message. Para naman ako mapalakas sa sitwasyon. Alam niyo ba mga kapatid? 3, ngayong month of April, 3 kilala ko. 1 is very close, umanaw. Dahil sa COVID. And ano purpose niyan? Ang message na ito, anong relasyon niya sa sitwasyon natin? Paano natin may apply mga kapatid? Sabi ko nga kapatid, if you want to worship God, ano ba ang ating response?
Ano ba ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Yung kanta mo kanina, yung awit mo kanina, in the middle of the enemy, in the middle of the storm, we will praise God, we will worship God. In the middle of the storm, we are now in the storm. In the middle of the enemy, we have the enemy. Satan and yung fallen word na yan, at saka yung mga nakamamatay na virus. In the middle of this storm, ano gagawin natin? We worship God. At ano para natin pag-worship? We love one another because this is our spiritual act of worship. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Ayun po mga nanonood sa tahanan, sabihin nyo, Hallelujah. Praise the Lord. Trusting Him and obeying Him this time ng pandemic. Huwag ka na pumokus doon sa pandemic. Pumokus ka na kung paano tatanggapin ang iyong kapatiran. Doon ang focus mo. Paano mamahalin ang iyong kapatiran. Doon ang focus mo. Paano mamahalin ang iyong anak, mamahalin ang iyong asawa. Doon ang focus mo, kapatid. Huwag ka na pumokus sa problema ng gobyerno. Hindi inuna ang baksin sa amin. Hindi kami inuna, hindi kami pinadalhan ng ang tawag doon, yung mga bigas, yung ayuda. Huwag ka doon pumokus. Ang focus mo, Lord, salamat po. You give me now the chance to love one another, to accept my brother and sister. So we are to accept one another, and it is for God's glory. Christ accepted us to God's glory. Yung pong praise na to the glory of God, maaring, ang ibig sabihin nito, because Christ accepted us, or because we accept one another. Yung pagtanggap ni Jesus sa atin, that gives God's glory. At yung pag-accept natin sa one another, that gives God's glory. It applies to both verses. So the goal of accepting one another is the glory of God. Kasi kung mga kapatid, kung if Christ had only accepted those who had achieved a high level of righteousness, kung tatanggapin lamang ni Kristo yung mga katanggap-tanggap, no one will be amazed. And no one will give God glory. Kasi ganun ang mundo eh. You earn your way. You get what you deserve. But the fact that Christ, tinanggap ni Kristo ang sinner who put their faith in Him, and His abundant grace, that gives God glory. In the case of Paul, si Pablo na pumapatay ng mga Kristiyano, hinahanap ang mga tagasunod ni Kristo, and yet God chose him, kinonvert siya, it brings glory to God. So now, we are to extend the same acceptance we receive. We extend that acceptance, i-extend natin yung acceptance na ginawa natin sa atin ng Panginoon into our brothers, our kapwa believers. Hindi nga sila perfecto. Perfecto ba tayo, mga kapatid? Hindi pa. Hindi ka rin naman perfecto kasi. Yes, maraming list of shortcomings. But kahit maraming list of shortcomings itong mga kapatid na ito, we love them. God gets the glory. Kasi, mga kapatid, kung namamahal mo ang kamahal-mahal, ibig sabihin, kapangyarihan mo yun. Pero kung natanggap mo at namahal mo ang hindi kamahal-mahal, hindi mo kapangyarihan yun. Kapangyarihan yun ng Diyos na kumikilos sa iyo. At sino nag-glorify? Ang Panginoon. Kahit ikaw, paano ko napatawad yung kapatid na yun? Glory to God. It's not me. It is the power of God that is in me. It is Christ that is in me who give that forgiveness. God gets the glory. God gets the glory. It is not your work, but the work of God. It is not our power, but the power of God. So God's glory was promoted when Christ received us as sinner, and it is further advertised when we who are weak, nababalot sa ating personal interest and concern, receive our brother and sisters with warmth and love and care. That is the power of God. Power of God yun, hallelujah. Amen. So the goal is not to become pleasing to God. Why?
Bakit mga kapatid? The goal is not to become pleasing to God. Bakit? We are already pleasing to God. Amen? So let us live that life. Pleasing tayo kay Lord. Let us live that life. Hindi naman ito mabubura yung ginawa sa atin ni Kristo eh. But living a life designed sa atin ng Panginoon is good. Amen? So we are doing this thing that is pleasing to God because we have been accepted by God. Because we have been totally forgiven. Because we have been made holy. Because we have been made saint. Because we have been made into the image of God. Because we have been made into the image of God in true righteousness and holiness. Because we have been destined to do good works. Because we are the body of Christ. Because the Trinity dwells in us. It is not by trying that we become. It is rather doing because we already are. Tagalogin ko, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit ka nagiging, kundi dahil ikaw ay gayon na, kaya ginagawa mo ang mga ito. Kaya ikaw nagmamahal at tumatanggap sa kapatiran mo dahil ikaw ay katanggap-tanggap, tinanggap ng Panginoon, at siya ay nananahan sa iyo. So how can we obey His command? 1 John chapter 4, verse 15, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. Ayun. As simple as that. And I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi ni Paul sa letter to Colossians, chapter 3, verse 10 to 14, put on the new self which is being renewed in the knowledge and in the image of the Creator. Here there is no Greek, no Jew. Ito matindi, there is no circumcised or uncircumcised. Magkasama ang ano at saka ano. No barbarian, no Scythian, no slave or free. But Christ is all. Isa lamang ang kategory. Christ is in all. You're a Christian, you're a believer. Isa lamang ang kategory. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against each other. Forgive as the Lord forgave you. And over all these three virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. So as the body of Christ, we are to treat each other as Christ has treated us. So mga kapatid, malapit na ako matapos. Amen? Kahit mainitin ang ulo, minsan na, kahit mainitin ang ulo nito, nakakainis madalas, sama ng tubo ng dila, mahal ko pa rin siya. Dahil kapatid ko pa rin siya. Katanggap-tanggap pa rin siya sa akin dahil tinanggap siya ng Panginoon. Kahit nasaktan niya ako sa salita niya, kahit tamad siya, kahit matigas ulo niya, kahit makulit, kahit bobo, kahit anumang kapintasan o kahinaan niya, mahal ko pa rin siya. Katanggap-tanggap siya sa akin dahil tinanggap siya ng Panginoon. No reason para kainisan ng talikuran. Kaya mga kapatid, huwag na galit agad. Dahil hindi ka niya katulad. Galit ka agad pag hindi mo siya katulad eh. O hindi pasado sa panlasa. O hindi pasado sa standard. Bawat sa atin, may kanya-kanyang standard, yun ang mahirap. Galit sa gigil, galit sa maingay, galit sa tamad, galit sa hip-hop. Galit sa hip-hop. Galit sa hindi nagtataas ng kamay. Intolerant, less forgiving, parang nana, konting sagi, galit, nasasaktan. Strict. Again, mga kapatid, na acceptance is different from approval. Hindi ko sinasabing, let us approve all those weaknesses. Hindi ko sinasabi yun. But let us accept the person who still have those weaknesses.
Kung ganun siya, di ikaw ang matutong tumanggap dahil ganun siya. Learn to be tolerant, accepting dahil yun din ang kailangan niya para tanggapin ka. Sa totoo lang. The virtue you need to accept others is the same virtue others need to accept you. Alam mo ba, hindi siya katanggap-tanggap sa iyo? At kailangan mo yung intensity of love para matanggap siya. Ganon din sa kapatid. Kailangan din siya ng intense love para matanggap siya. Mabuti na lamang nasa panahon tayo ng biyaya under the covenant of grace that God put that love in us because He first loved us. Kaya maging katanggap-tanggap tayo sa mga kapatiran dahil kaya rin natin tanggapin ang ating mga kapatiran. Accept them because the Lord accepted them. Inaccept ka ba ni Lord dahil nagbago ka na? O inaccept ka ni Lord upang baguhin ka niya? Tanong, mahirap ba? Yes! Imposible pa nga. By our own, without Christ. Mahirap at imposible. But now, we are a new creation in Christ. Created like God in true holiness and righteousness. Kaya natin ito mga kapatid. Huwag natin tingnan ng our ability. Huwag tayong mag-rely sa ating power, but rely on the power of God and the grace of Christ. And the truth that Christ, the Father, and the Holy Spirit dwells in us and will manifest sa pamamagitan natin as we obey Him. So, nung tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang kanyang kamatayan. At lumang pagkatao mo'y namatay nung namatay si Kristo. At nagkaroon ka ng buhay nung si Kristo yung nabuhay din. At yung bagong buhay niyan, na nabubuhay sa'yo, na binigay sa atin ng Panginoon, buhay ni Jesus ang ipapamuhay natin. In conclusion, we declare this truth. We are complete. We are loving. We are accepting one another. We are practicing Christian who put into action the faith that Jesus has placed in our heart. Tayo mga Kristiyano na inilalagay sa kamay at sa paa ang pananampalatayang nilagay ni Kristo sa ating mga puso. So do you want to praise God? Do you want to glorify God? Here is what you do mga kapatid. Sabay-sabay tayo. Accept one another as Christ has accepted us. Amen? Sa Panginoon ang papuri. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa amin po, Panginoon. Wala kang nireject sa amin po, Panginoon. Tinanggap mo kami ng buong buo, Panginoon. Including all our weaknesses, including all God, our failures, and including, Lord God, yung mga sin na maaari pa namin magawa. In all of them, Lord God, tinanggap mo sa iyong katawan, sa iyong puso, inari mo sa iyo. Pinako sa krus na kasama mo, Panginoon. Pinatay nung ikaw ay namatay sa krus, Panginoon. At dahil dyan po, Panginoon, kami ay nabalutan ngayon ng pagtanggap mo. Sinelyuhan kami ng seal of your acceptance and seal of your approval.